Nagbunyi ang buong simbahang Katolika sa pagkakadeklara ng bago nilang leader na si Pope Leo XIV. Personal niyang nasaksihan ng ating 1PH anchor Cheryl Cosim. Narito ang report. Maaga pa lang dito sa Vatican kahapon, nakapwesto na ako sa tapat mismo ng St. Peter's Basilica. Gaya ng libo-libong iba pa, nakatutok din ako sa chimney ng Sistine Chapel kung saan isinasagawa ang conclave o ang pagboto ng mga kardinal sa bagong Santo Papa. Maya-maya may usok ng lumabas at ito ay kulay puti. Agad itong sinundan ng pagkalembang ng kampana. Hudyat na may napili ng bagong Santo Papa matapos ang ika-4 na round ng botohan. Dito ko nakilala ang isang Pinoy na galing California sa Amerika. Sumadya pa siya sa Roma para masilayan ang bagong leader ng simbahang Katolika. Luis Antonio. Masaya. We were here last night, so we were, we didn't expect na kagabi, but then this is a great surprise na like third vote. Andyan na. Is this the first time na naka-witness ka? Yes. O yung kay Pope Francis? No, mo na? I wasn't here. So, ako rin, It was on TV lang. Unang beses ko rin at iba yung nakakakilabot. Yes. Iba po talaga mga kapatid when you're here. Naghintay pa kami ng mahigit 1 oras. Sa puntong ito, ang atensyon namin nasa balkonahe na ng St. Peter's Basilica. Anumang oras ngayon ay lalabas na ang bagong hirang na Santo Papa dyan sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. At kanina, nung ina-announce yung pangalan ng susunod na Santo Papa, medyo tahimik yung crowd, Father? Yes, Napansin oo. mo ba yon? Yep. Kasi hindi talaga ine-expect at malamang hindi rin talaga siya kasama doon sa sinasabi ng mga tao na papabili, Do talagang ito si Cardinal Prevost ay isa sa mga high-ranking officials din dito sa Roman Curia. Ilang saglit pa, opisyal nang ipinakilala ang bagong Santo Papa. Habemus Papam. Lumabas na sa balkonahe ng St. Peter's Basilica si Cardinal Robert Prevost ng Estados Unidos. Ang napili niyang pangalang, Pope Leo XIV. Kitang-kitang nangingilid ang kanyang mga luha habang kumakaway sa libo-libong mga tao sa St. Peter's Square. La pace sia con tutti voi. Sa kanyang unang Urbi et Orbi o To the City and the World speech, nagpasalamat si Pope Leo XIV sa yumaong Santo Papa na si Pope Francis, maging sa mga kapwa kardinal na pumili sa kanya bilang bagong Pope. Kailangan daw maging simbahan na nagkakaisa at bukas sa lahat ang simbahang Katolika. Kailangan din daw mapalapit sa mga nagdurusa ang simbahan. Sabi rin ni Pope Leo XIV, hindi magtatagumpay ang kasamaan basta't may pananampalataya sa Diyos. Ibinahagi rin ng bagong Santo Papa ang kanyang plano para sa simbahan. Nakikita niya raw ang simbahang Katolika na bumubuo ng tulay at nakikipagdialogo sa mga tao. Binigyang diin niya rin na mahal ng Diyos ang lahat nang walang kondisyon. Matapos ang pagpapakilala kay Pope Leo XIV, nakasalubong namin ang ilang Amerikano na nakiisa sa selebrasyon ng pagkakahalal ng bagong Santo Papa. At kahit sila, hindi makapaniwala. We never expected an American president. Among yourself! Talk about history. Wow, what a blessing. What a blessing to be here. This was, the best experience of our lives. Mula sa Vatican, ako si Cheryl Cosim para sa 1PH.